malaking bagay po na yung training na kanilang tinatanggap, hindi lang nagiging confident sila, kundi nakaaasa na yung ating mga nire-rescue na lalapatan ng angkop na lugas. Darwin Creek, 10 minutes landing times. Traveling from London, it was a 14-hour trip from London Heathrow. We flew into Singapore, had a 4-hour layover over there, and then it's an absolute privilege to be invited to come here and to be in the presence of all the other SCAN International members and officers, and also to be in this amazing, amazing vicinity of the Philippine Arena. The indisputable grandeur and refinement, the technology that made this possible. It's a real honor to be able to see such a monumental Philippine Arena. I know it's record-breaking, biggest indoor arena in the world. So the architecture and to watch the little documentary and to see the architects finish the project ahead of schedule. It was another triumphant victory for the church. And again, just to be here and to be here, it's enormous. So the grand scale of things, it's, yeah, epic. From the very beginning, I can see it's been very well organized. You know, everyone's very friendly. The way the delegates and the officers were able to usher me in and introduce me where to go. I'm from London, so my Tagalog isn't very good, so they adapted and they made me feel at ease. And you know, the English is very good as well, so it's very welcoming. So I've met various different members and brethren already. One of the brethren was from Washington. One was from New York. He flew in and he spoke about his journey, and it would be nice to see how many more that we're able to meet and to network with everybody else and to find out where they're from. They're gonna find out I'm from the UK. Hear some of their stories, some of their experiences, how long they've been in SCAN, and what we're all going to do for the 4 days that we're gonna be together, no? But other than that, you know, the experience, the welcome experience was very, you felt the love of the brotherhood. That's what I felt straight away. I was born and raised in London, in St Albans actually. I have a bachelor's in sports and exercise science from Roehampton University. And right now my occupation, I am the owner of the Buado Academy of Martial Arts based in South London, Clapham. Let's get the mechanics right, stay balanced, turn your foot. The chapel in Battersea was being renovated. They all had to look after the building, you see, because it was wide open. That was my first duty as a member of SCAN, and looking after the chapel when it was wide open, you see, especially because of the renovation. I remember myself and brother Russell Pakudan, he's still a SCAN member now in Battersea. We were guarding in the evening. There was no heating, right? And it was like minus 2 degrees in London. So we were wearing so many layers. We were inside, but there was no doors.
no windows because the construction of the renovation of the chapel was deep into its construction. So we were just there and it was cold. There was no heating, right? So me and Brother Russell, we were cold, but we were laughing, you see, because we were thinking, how come we're doing this? But we understood it was so that we could look after the house of worship and to make sure that it was safe. And I can honestly say my life has been blessed since. There's direction, there's purpose, you know, there is spiritual blessings, mental blessings, physical blessings, you know. I met my wife through church and we've been married now for, it will be 19 years this year. And we've got 2 beautiful children who I love, Josh and Mia, and they're also members of church and officers in church and recipients of all the blessings that we experience as a family. The experience that I've had over here, I'm very excited to see, and for sure I'm going to bring all of the experience back and try and implement it over there in Great Britain South as well. I know that the scan over there, they're excited as well for me to bring it back. It's going to be exciting. And to make sure that we continue the momentum and continue to grow as scan officers so that we can collectively just be better officers in the scan. And I expect, again, just a lot of activities. It'll be nice, again, to socialize and interact in preparation for this scan event. So yeah, happy 37th anniversary to the scan as well. Ako po si kapatid na Milbert Alan Demilio mula po sa lokal ng Panginay, dito po sa distrito ng Bulacan South. Hindi pa po ako kaanib sa iglesia noon nung panahon po ng Ondoy. Meron po akong kailangan taong puntahan doon po sa isang bayan na malapit sa amin. Ang problema po, umapaw na yung ilog doon sa tulay na dadaanan ko. Nagkataon po, may mga nagre-rescue na nakita ko. At nag-offer sila sa akin na itawid nila ako doon sa rumaragas ng tubig. Nung sumakay na ako sa bangka nila, doon ko nakita yung samahan nila, yung scan, na nagsasagawa ng pagtulong doon sa mga taong salanta nung pagbaha na yun. Ever since na nakakita ako ng scan, natutuwa ako sa kanila. Nalaman ko na ang scan hindi lang para sa iglesia. Ang kanila pong motto na saving lives is our priority ay para po sa lahat. Nung panahon na ako po ay nasa ibang bansa, nagkaroon po ako ng tinatawag na anxiety habang ako ay nasa abroad. Pagala-gala ako doon sa tinatawag na Filipino market doon. Hanggang sa may nadaanan ako ng mga Pilipino, nilapitan nila ako. Nagpa-unlock naman ako dahil nung panahon na yon, wala naman akong gagawin. Yun pala ay pamamahayag po ng mga salita ng Diyos sa loob ng iglesia. At doon po nag-umpisa, kauna-unahang beses na nakapasok ako sa pamamahayag ng iglesia. Nung mag-umpisa na po yung pagtuturo ng ministro na nakatalaga, para po akong kinausap. Dahil bawat teksto po na binabasa ay parang para sa akin po. Yun din po yung panahon ng paglulungsad po ng puspusang pagbabagong buhay. Dahil bago ako maging kaanib sa Iglesia ni Cristo, isa po akong manginginom, tambay po sa kung saan-saan, nasasangkot sa mga gulo. Madalas po napapatawag sa barangay. Yung teksto na aking narinig, nilaan po talaga para sa akin. Yun po yung pumukaw sa isip ko na bakit hindi ko subukang magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nabautismuhan po ako noong May 25, 2015. Kaya po ako nagdesisyon na umanib sa Samahang Scan dahil po sa nangyari noon, nung nakita ko kung paano po sila tumulong sa mga tao. Sa mga kaanib man sa Iglesia ni Cristo o hindi. Talagang nakita ko yung dedikasyon po nila, lalo sa panahon ng kalamidad. Ako po ay nakapag-aral sa kurso po ng BS Biology. Sa ngayon, isa po akong freelancer photographer. Isa rin po akong assistant instructor po ng first aid. Nagkakandak po kami ng mga training sa mga private company bilang pagtuturo po ng pagbibigay ng paunang lunas. Yung kakayanan ko po sa trabaho, nagagamit ko po yun sa bahagi po ng aking pagtupad. Kagaya po sa pagtuturo po ng mga kasamang scan, sa pagbibigay po ng paunang lunas. Dumating na po sa tagpo, nagkaroon na po ako ng tungkulin sa distrito bilang chairperson po ng Disaster Preparedness and Emergency Response at naging pangulo po ako ng EFR sa aming distrito.
Nagdala ng malawak at walang tigil na pag-ulan ng super typhoon at habagat hindi lamang sa buong Metro Manila, subalit naramdaman din ito sa mga karatig lalawigan at iba pang bahagi ng bansa. Nung panahon po ng kalamidad ng Bagyong Karina, dineploy po kami upang tumulong sa mga nasalanta po ng pagbaha. Dahil ito pong aming distrito, maraming lugar po na binabaha rito. Meron po kaming isang lugar na pinuntahan dahil sobrang taas na ng tubig. Na-deploy po kami ron. Meron doon isang tao na kaibigan ko na dating umuusig sa akin nung ako'y nagiging iglesia. Nagulat sila na pagpunta namin sa lugar nila ng madaling araw, may dala kaming bangka. Naroon po kami para tulungan po sila, para po sila ilikas. Dahil tuloy-tuloy na po sa pagtaas yung tubig. Kaya ang nangyari po noon, yung buong pamilya po niya, nailikas po namin doon sa lugar na lumalim na po yung tubig. After po noon, nagtanong po siya sa akin habang nandun kami sa evacuation area. Tinanong niya ako bakit kami nagre-rescue. Ang banggit ko po sa kanya, yun po kasi ang gampanin ng EFR or ng SCAN members. After po noon, nagtanong siya sa akin paano maging membro po ng SCAN. Ang banggit ko po sa kanya, umanib muna po siya sa loob ng iglesia. Kaya nung after po ng ilang taon, nagulat po ako, nagkita po kami sa isang lokal ng iglesia, isa na po siyang ganap na kaanib. Dahil dun sa tagpo na yon, yung kaibigan ko na natulungan po ng SCAN ay natawag din po sa Iglesia ni Cristo at umaanib na rin po siya sa loob ng samahang SCAN. Bukod po sa komunikasyon, nakakatulong po ang SCAN kagaya po sa mga kalamidad, mga pag-rescue sa panahon ng pagbaha, pagka po merong aksidente sa kalsada, ginagayak po namin yung mga kagamitan kagaya po ng mga spine board, mga first aid kit, at yung mga iba pa, kagaya po ng rescue boat na madalas po namin ginagamit tuwing may baha. Nakakatulong din po ang SCAN members sa iba pang mga activities, kagaya po ng tree planting activities, mga cleanup drives. Madalas sa mga lugar po na binabaha, naglilinis po kami ng mga estero para maiwasan yung pagbabaha. Ang mga SCAN member po ay pinapriority po nila ang pagtupad. Una po sa lahat, sa pagtulong po sa kapwa. Lagi po nilang isinasaalang-alang ang tungkulin po na tinanggap nila. Kaya madalas nasasakripisyo po ang kanilang mga oras. Pero dahil po sa pananampalataya, lagi po nilang ginagawa yon ng buong puso. At bilang pag-alaala naman po sa mga SCAN members, naglulungsad po ang pamamahala ng mga aktibidad na pinasasalamatan po ang mga gampanya na ginagawa ng SCAN, nililingap ang mga SCAN members, at nagkakaroon po kami ng mga seminars para umunlad po ang aming kaalaman. Ukol po sa pagre-rescue, sa paggamit ng radyo, lahat po yun ay ginagawa po ng pamamahala upang madagdagan ang kaalaman ng SCAN at higit sa lahat, tumibay po ang kanilang pananampalataya. Ako po ang Ricardo Sincero. Ako naman po ang kapatid na Christine Sincero po, kasalukuyang nakatala sa lokal ng Talisay po, distrito ng Cebu City, Cebu. Ang aking trabaho naman po ay isang property manager sa aming kumpanya. Masaya po na kasama ko ang aking may bahay sa aming mga pagtupad. Kumbaga, mas doble po ang enjoyment sa aming mga isinasagawang aktibidad sa loob ng SCAN. Mas panatag po yung loob ko at mas masaya po ako na nakakatupad po ako ng tungkulin, lalo na po sa mga malalaking aktibidad po. Isa po sa pinaka-importanting factor ay ang communication po. Lalo na sa panig namin sa SCAN, ang amin pong priority ay ang safety ng mga kapatid during mga events po sa iglesia. Sa pagtuturo na rin ng mga nanguna sa aming lokal, natutuhan namin ang paggamit ng amateur radio, itong mga handheld radio po namin. Hindi po ibig sabihin may pambili po kayo ng radyo, pwede na po kayo gumamit ng radyo. Kailangan nyo po mag-training at mag-exam kasi NTC license po tayo. So, ayun po, sumusunod po talaga tayo sa mga patakaran din po. Kailangan po natin kumuha ng exam at maging lisensyado po sa paggamit ng radyo. Efficient at mabilis po talaga. Pagdating po sa radyo, isang click nyo lang po,
Hindi po katulad po, pag cellphone po yung gamit nyo, depende pa po kung may signal. Hindi naman po bago sa atin yung mga malalaking aktibidad po kung saan kailangan nakakapag-communicate po talaga kami sa kapwa po namin scan agad-agad po. Patuloy rin ang mga pag-aaral at kasanayan sa paggamit ng amateur radio. May iba-iba po kaming mga aktibidad na talagang nakahubog at nakatulong din po sa aming kasanayan sa paggamit ng radio ngayon. Dahil na rin po sa pangangailangan, lalo na ang mga scan rin naman natin ang unang dumarating sa mga panahon ng kalamidad, sa awa po ng Diyos ay sinangkapan tayo ng pamamahala na matuto sa tamang pag-rescue, tamang pag-responde, bukod pa po sa aming communication setup. Dahil po sa pagiging scan po namin, natuto rin po kami ng mga basic life support po, natuto po kaming mag-CPR. Malaking tulong po yun, lalo na pag first aid po. Importante po talaga yung oras. So bilang scan po, nakakapag-CPR na rin po kami at saka mga basic first aid po. Nakikita po naman maging ng mga government agency kung gaano kalaking tulong rin ito. Talagang sila rin naman po mismo nasasabi rin nila na ang mga scan po natin ay nakakatulong sa rescue kasi side by side sila mismo ng mga government na rescuer po. Saving lives is our priority. Yan po yung slogan ng scan po. Kaya bilang miyembro po, talagang malaking tulong po sa amin na isa po kami sa mga napipili po lagi na mabigyan po ng training and seminar. Ang laking tulong po talaga ng mga trainings and seminars na natanggap po namin, lalo na po sa radyo kasi hindi po ito basta-basta. My name is Brother Henry Villacruces. I represent the locale of Olympia, part of Washington State, and I am a scan officer. My background is military. I am retired military, U.S. Army. I served for 20 plus years. I was inspired by the pioneer scan members that I have seen. You know, I've seen their dedication. I've seen their sacrifices. I've seen their hard work. You know, I was thinking, you know, if these brethren are not even military and I'm in the military, if they're doing this type of stuff, maybe I could do it as well too. So I started asking around how I could be one. There, right then and there, I started to join. I started to inquire how could I join you guys? How could I assist you guys? And then that was the beginning of my quest to be a scan member po. And it did help me in life because for one thing, it's a duty not just to the fellow men, to the brethren, but for Almighty God. It also enhances my leadership capability. But most of all, I was able to enhance my faith po. That's the reason why we're trying to educate the brethren and the non-brethren through our seminars, through our trainings, things like that, that this is the scan can do for you in terms of training, skill set. Those are the things that we're trying to impart to the brethren whenever they see us. Once they see us in action through our training, we hope that they too could be attracted to what we do. You know, like I said earlier po during our conversation, not everybody could be a scan eye officer. You had to be a dedicated individual. You had to be very, very resilient. And most of all, you had to have a lot of faith, especially when you fulfill your duties as a scan eye po. The one who came up with ScanEye is none other than our Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. You know, a great project of his, I would say. I always fulfill my duty first before my work. There are quite a few times in my life that I had to choose between my duties as scan officer and my work. But because of my strong faith and because of my strong foundation, how I was raised up in the church,
specifically in this scan, I always choose to perform first, to fulfill my duties first before my work. This is because I believe through the help of Almighty God, we are truly blessed in the ScanEye because every aspect that we do in the ScanEye, of course, is to give glory to our Almighty God. And we're also thankful because of His blessings. The SCAN organization has grown exponentially, where not only we're just helping our brethren, but also our fellow men in terms of a lot of things, a lot of aspect in our lives we can apply with, especially with our past training, with our skill sets, especially here in this time frame that we are blessed to be here to represent our district. Our takeaway is to hopefully we can get a lot of wisdom and knowledge from this gathering for us to impart back to our district so we can fulfill our duties a lot better and to also serve not just the brethren but also our fellow men, but most of all to give glory to our Almighty God po. Ako po si Ka Mario Vallejos, kabilang sa Scan Advisory Board. Ako naman po si kapatid na Aurora Pelagio Vallejos at kabilang din po sa Scan Advisory Board. Yun po ang inspirasyon namin, pagtugon po sa pagtulong sa pamamahala na mapaunlad pa yung mga Scan members, tumasang uri ng kanilang pagtugon bilang SCAN. Naibuhay namin ang mga anak namin. Lumaking mababait, mananampalataya, hanggang may apo na rin kami. Bata pa sila, alam na nila ang kahalagahan ng iglesia. Nawawala ang mga pagsubok. Hindi po nawawala. Talagang dumarating yan. Kaya pagka may pagsubok, lilipas din yan. Mawawala din yan. At yun nga po, kahit po kami naglalakbay, marami po kami kinasuungan. Kami mag-asawa naglalakbay. Marami po kami sinuong ng mga panganib. Marami po kami dinaras. Naglalakbay po kami. By land, by air, by sea. Talentong ito na pinagkaloob ng Diyos na maging officer ng SCAN, makapagturo ng seminar para makapasa ang mga kaanib, ay ito binibilang namin na pagtulong sa pamamahala sa kanyang malaking gampanin po sa iglesia. Totoo pong napakaganda yung bilin ng pamamahala na ang SCAN dapat ay ma-train sa pagraradyo, ma-train sa pag-rescue. Kaya po yung mga kapatid natin sa bawat distrito ay talaga po nakahanda po sila. Ay, talagang napakasaya at ito ay kaluwalhatian talaga sa Diyos. Yung tulong kasi ito ay salamat po ako ng marami sa kapatid na Eduardo B. Manalo. Lalo po namin nadawa ang pagmamalasakit. Ganun din po ang pagbibigay niya sa amin ng karapatan na kami ay makatulong sa iglesia. Kami po ay patuloy na pinaparating po ang aming taus-pusong pasasalamat sa kapatid na Eduardo B. Manalo at kapatid na Angelo Irago po. Maraming salamat po
sa ating kapatid na Angelo Iranio Manalo po sa kanilang pangunguna po. Ang aming pagiging iskan ay isa sa napakalaking tungkulin namin sa iglesia. At yung motto po namin na lagi nilang sinasabi na saving lives is our priority, ipinaliwanag po nila sa amin kung gaano po ito kalawak na hindi lamang sa pagliligtas ng buhay sa mga kalamidad, kundi sa pagliligtas ng buhay pang-espiritual. Many family members of mine are not yet members of church, and my devotional prayer is for them to also experience what I experience and for them to know the true God. Once in a lifetime na opportunity po ito. Masayang-masaya kami na ang dami po naming napulot na aral po. Napakalaking oportunidad po ito para sa amin, lalong napatibay po ang aming pananampalataya at pagmamahal sa aming tungkulin. It's a milestone, I should say, in our life that we are able to be part of the worship service officiated by our beloved Deputy Executive Minister. Pinagpapasalamat namin kay kapatid na Eduardo Manalo po ang pagkakatatag po ng Iskan International. Congratulations po at happy 37th year anniversary. Nagpapasalamat din po kami at na-appreciate po ng pamamahala ang mga ginagawa po namin pagtupad, lalo na po sa mga Iskan. This event clearly my guiding principle, especially when I'm down and out, and perform more duties, when I get tired. Definitely, I will remember this worship service because it did edify me today.